Saan ka naman pupunta? Ipapaalala ko lang sa'yo, Jordan. Doktor ako, hindi businessman. Kaya ikaw na ang humawak sa kumpanya mo. Naboboard na ako sa opisina mo eh. May biyahe ako ngayon, Jax. Sinukbit ni Jordan ang tuwalya sa balikat niya. Biyahe? Para sa naman? Mamamasada ka? Jeepney driver, seryoso, Jordan? Baka gusto mong ipaalala ko sa'yo. Bilyon-bilyon ang kinita mo kada buwan. Tapos, whatever. Hindi ka rin naman makikinig kahit anong sabihin ko eh. Tahimik lang na hinanda nga ni Jordan ang mga gamit niya para sa pasada niya mamaya. Hindi pinansin ang pinsan niyang nagrereklamo. Alis na ako. Hindi ka pa rin ba tumitigil sa paghahanap kay Ann? 5 taon nang nakakaraan, Jordan. Ayaw mo bang mag-asawa ulit? Kung gusto mo, akong bahala sa blind date mo. Please, pinsan naman, tama na. Saad muli ni Jax. Tumigil si Jordan at hinarap ang pinsan niya. Pare, salamat sa concern. Pero kung hindi lang din naman si Ann, wag na. Buhay siya. At mahanap ko siya. Nararamdaman ko yun. Mas gusto ko pa ang mamatay na hinahanap siya kesang magpakasal sa iba. Insan naman. Pagrereklamo ni Jax. Jax, walang kahit sinong babae ang papantay sa asawa ko. Sagot naman ni Jordan. Hindi na nga niya pinansin pa ang pinsan at iniwan na nga ito roon. Magsisimula na nga sana siyang mamasada pero napatigil siya nang mag-ring ang phone niya. Sorry Jordan, hindi na mauulit pinsan. Napabuntong hininga si Jordan nang marinig ang paghingi ng tawad ng pinsan niya. Nasubukan ko na lahat. Halos nalibot ko na nga yung mundo eh. I even became a pilot. Hindi lang simpleng tao yung nawawala. Asawa ko yun. Kahit nasabihin pa ng iba na nababaliw ako, wala akong pakialam. Asawa ko yun eh. Mahal ko yun. I know. I'm sorry pero bakit nga ba sa Cebu mo piniling mamasada? Sa Cebu ang last track ng phone niya. Na-open ito last year. Alam ko sa sarili kong mahanap ko ang asawa ko. Sad pa rin ni Jordan. E paano kapag niloloko ka lang pala? Sinadya na riyan ang last track para iligaw ka sa kung saan ang asawa mo. Jordan, mahirap hanapin ang ayaw magpahanap. Ang nagtatago. Sad pa nga ni Jax. Alam mo, ang kaya kong gawin, Jax. Hindi nila ako agad-agad na maloloko. Mahirap buksan ang phone ng asawa ko, tanging ang asawa ko lang ang may alam kung paano yun gamitin. Ako mismo ang gumawa nun. Sa bagay, o siya sige, hindi na ako magrereklamo ng 1 buwan dahil ako nang humahawak ng kumpanya. Sorry sa mga sinasabi ko. Napangiti na lamang si Jordan sa sinabi nito. Hindi ko tatanggihan yan pre, I gotta go. Pinatay na nga ni Jordan ang tawag at nagsimula na ngang mamasada. Oo, mamasada ng jeep. Sa jeep na meron si Jordan ay sa harapan ang hindi nasasakyan. Hindi niya hinahayaan na may tumabi sa kanya buong biyahe dahil selosa pa naman daw ang kanyang nawawalang asawa. Kilala siya bilang gwapong tsoper. Dahil na rin siguro sa itsura niya kaya punuan palagi ang jeep niya. Ilang buwan na nga rin siyang nagbibiyahe pero ni anino ng asawa niya hindi pa rin niya nakikita pero hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Hindi ko pa rin siya nakikita. Baka nga totoong sinasabi ni Jax na baka nagtatago sa akin ang asawa ko. Pero anong dahilan naman? Wala naman akong maalala na ginawa akong mali sa kanya. Pero baka meron nga. Hindi ko lang napansin. Pagkausap ni Jordan sa sarili niya dahil sa sobrang pag-overthink kung ano nga bang dahilan kung bakit biglang nawala ang asawa niya. Ann? Bulong ni Jordan sa sarili nang makitang isang babae na pumapara sa jeep niya. Agad niyang hininto ang jeep. Dito ka na miss. Tukoy niya sa upuan na nasa unahan. Ngumiti sa kanyang dalaga at tumupo sa tabi niya. Naaamoy niya ang mabangong amoy nito at suot nito ang isang pangguro na damit. Nang maihatid niya ito sa isang kanto, hindi niya mapigilan na ikwento ito sa pinsan niya. Sigurado ka bang saan yun? Tanong nga ni Jack sa kabilang linya. Same yung epekto niya sa akin pre, kaya alam kong saan yun. Baka kamukha lang Jordan, o baka nag-hallucinate ka lang. Pagod na umupo si Jax sa isang sofa.
Imposibleng kamukha, Jax. Kamukhang kamukha talaga ni Annie. I saw her tiny mole sa may ilong. Imposible naman na pati nunal magkapareho lang sila, diba? And she's a teacher. Saad ni Jordan. Doon na napatingin sa kanya si Jax. Guru siya? Oo. Ang tanga ko nga Bakit ba hindi ko naisip na posibleng gagamitin ni Ann ang pagiging guru niya? Di sana hindi na ako nahirapan pa sa paghahanap sa kanya. That's possible kung ang nakita mong babae, nakamukha ng asawa mo ay teacher din, Jordan. Pero parang napaka-imposible naman ata kasing paniwalaan. Napabuntong hininga si Jordan dahil ayaw maniwala nitong pinsan niya. Maging konduktor na lang kaya kita para maniwala ka. Sad pa nga ni Jordan sa pinsan. Wag na wag mo akong idadamay sa kabaliwan mo, Jordan. Pagtanggi ni Jax. Pero sa huli ay napapayag niya pa rin ito. Ngunit ilang araw na nga siyang namamasada kasama ang pinsan niya, hindi pa rin niya mahanap-hanap ang asawa. Sure ka bang hindi ka na malikmata nun? Umiling si Jordan bilang sagot sa tanong ni Jax. I saw her, Jax. Ang asawa ko yun. Napabuntong hininga si Jax na para bang sinasabi nitong nababaliw na siya. Paring Jordan! Napatigan sa pagkain si Jordan at kinawayan ang mga kasamahan niyang jeepney driver. Grabe, baliw na baliw talaga sa'yo ang dalaga kong anak. Wala ka bang planong ligawan siya? Natawa si Jordan sa sinabi nito. Mang Kanor, may asawa na po ako. Nakangiti niyang sabi. Halata pa sa gulat ang mukha ni Mang Kanor dahil sa sinabi niya. Wow, hindi ko alam pero hindi na dapat ako magulat pa. Sa gwapo mo ba namang bata? Oh, sino naman yung kasama mo? Single ba? Ireto ko na lang sa anak ko. Biglang nabiliukan nga si Jax at napaubo dahil sa sinabi ni Mang Kanor. Natawa si Jordan at tinapik ang likod ng pinsan niya. Single na single ho. Pas. Ayoko magjowa. Agad natanggi ni Jax. Pasensya naman Kanor, allergic pa sa love life tong pinsan ko Saka nga sila nagtawanan dalawa, hindi pinansin si Jax na nakangusa sa tabi niya. Nagpatuloy silang dalawa sa pamamasada. Kung dati nagkakagulo sila dahil sa kagwapuhan ni Jordan, nadagdagan dahil kasama niya ang pinsan na si Jax, nagwapo rin. Sad nga ni Jax, 10 days na akong sumasama sa'yo pero hindi ko pa rin nakikita ang sinasabi mong kamukha ng asawa mo. Hindi rin alam ni Jordan kung anong nangyayari. Sigurado naman siya na si Ann ang nakita niya. Sakay na, may 4 na kasya pa. Sigaw ni Jax habang namamasada silang dalawa. Nang may hinto ang jeep niya sa isang paaralan, laki ang mata niya at siniko si Jax na nasa tabi niya nakaupo. Si Ann, nasan ba? Para ka namang tanga Jordan ano ba? Ang sakit mo namang maniko Reklamo pa nga ni Jax. Hindi na po ba kasya? Nanlaki ang mga mata ni Jax nang sumilip ang dalagang kahawig nga talaga ni Ann at nagtanong noon. Meron. Meron pa. Mabilis na lumabas si Jax sa passenger seat. Upo ka rito. Hala, ikaw po ba? Tanong nito kay Jax. Ayos lang ako. Tinungo ni Jax ang likod at tuon sumabit. Tahimik lang ang buong biyahe kahit na gustong gusto ni Jordan na magtanong sa dalaga kung bakit ngayon lang ulit sila nagkita pero ayaw naman niya itong takutin. Nang makarating na nga sa patutunguhan si Ann, doon na nakahinga si Jordan na hindi niya napapansin na kanina pa pala niya pinipigilan ng huminga. Nang matapos ang biyahe niya, hindi niya napansin si Jax. Ang gago, tinakasan ako. Hindi ko malang napansin na wala na siyang buong biyahe. Ayaw pang sumagot sa mga tawag, lakot ka talaga sa akin Jax pag uwi mo. Sad nga nito. Nang makarating sa mansyon si Jordan, agad nga siyang dumapa sa sofa dahil namamanhid ang puwet niya. Kakaupo buong araw sa jeep. Bakit ngayon ka lang? Agad tumayo si Jordan at tinignan. Nang masama ang pinsan niya nakararating pa lang. Diyos ko Lord, napahawak si Jax sa dibdib nito. Para ka namang asawa ko pre. Para kang multo. Bigla ka na lang nawala buong biyahe insan. Tinakasan mo ko. Hindi kita tinakasan, magpapasalamat ka pa sa akin. Tinaasan siya ng kilay ni Jordan. Bakit? Nung nakita ko yung tinutukoy mo, nakumpara kong si Ann ngayon. Imposible naman nakamukha ni Ann tapos kaboses pa. Kilalang kilala ko si Ann pare.
Siyempre, ako kaya ang dahilan kaya nagkakilala kayong dalawa. Pagkababa niya sa jeep, sinundan ko siya. Kaya yun, nalaman ko kung saan siya tumutuloy. Saan? Nagpantig pa ang tenga ni Jordan nang narinig iyon kay Jax. Nakatira siya sa isang village na mukhang minana niya sa hindi ko alam kung saan galing. Ito ba ang good news? Pinsan, nasa exciting part pa lang tayo. Sa village na tinitirahan niya ay may nabili rin akong bahay at lupa roon. Sad nga ni Jax. What? Paano? Imposible naman, ngayon ka lang nakapunta sa Cebu, di ba? Tanong naman ni Jordan kay Jax. Saglit na natahimik si Jax. Secret. Tawa nitong sabi. May plano akong paring Jordan. Doon ka na lang kaya tumira para mapalapit kayo sa isa't isa. Para naman hindi na umabot ng ilang linggo o buwan bago kayo ulit magkita. Yan din ang naisip ko eh. Tumangutango si Jordan sa pinsan niya. Pero hindi libre ang serbisyo ko ah. Napairap na nga lamang ito at sumandal sa sofa. Inaasahan ko yan. Kung ang gusto mong kapalit ay ang wag mag-handle ng kumpanya, I can't do that. Ikaw lang ang inaasahan ko, Jax. Sad naman ni Jordan. Hindi naman, alam ko naman yan. Umupo si Jax sa sofa, makatapat ni Jordan. Hahayaan kitang tumira sa bahay ko sa village. Tapos? Tanong ni Jordan. 1 million per month ang bayad mo sa pagpapatira ko sa'yo. Oops, bawal kang tumanggi. At alam kong hindi ka makakatanggi, nalaman kong wala kang bakanteng bahay doon. Nabili na lahat. So deal? Grabe yung 1 milyon. Bigyan mo naman ako ng discount. Parang hindi naman tayo magkaibigan yan. Pagbibigyan mo ako ng discount, sige, deal. Alam mo talaga kung paano ako hulihin, no? I know, kasi ang mga taong pumapag-ibig gagawin ang lahat para sa taong iniibig. Umiiling-iling pa na saad ni Jax. Whatever, Jax. Binigay ni Jax sa kanyang susi ng bahay nito sa village na malapit sa tinitirahan ng babae na sinasabi nila na nawawalang asawa niya. Hindi na rin pinatagal pa ni Jordan ang paglipat niya para makita ulit ang asawa. Saktong-sakto sa katapat na bahay pa talaga. Bulong ni Jordan sa sarili niya habang nakatingin sa katapat na bahay kung saan nakatira si Anne. Kinabukasan hinanda na nga niya ang jeep niya. Nang lumabas si Anne, lumabas na nga rin siya. Halatang nagulat pa nga ang dalaga nang makita siya. Hi po! Malaking ngiti na sinalubong siya nito. San punta mo, miss? Sumakay sa passenger seat si Anne. Sa university, kuya driver. Saad na nga lamang ni Anne. Jordan na lang po, ma'am. Nakangiting sabi naman ni Jordan dito. Mukhang mapapadalas ang sakay ko sa jeep mo ah. Magkapit bahay pala tayo. Total magkapit bahay naman tayo, don't call me ma'am. Anne, yun ang name ko kuya. Natigilan si Jordan at napatingin kay Anne dahil sa sinabi nito. Anne rin ang pangalan ng dalaga. Kuya, hello kuyang driver. Sad nga nito. Tumikim nga si Jordan at nagiwas ng tingin. Makakuya naman to, 3 taon lang agwat natin. Napakunot noo si Anne. Po? I mean, hula ko lang. Tanggalin mo na yung kuya, Jordan na lang. Hindi naman ako mukhang matanda, di ba? Napangiti si Anne. Sige, Jordan. Nang marating na nga niyang paaralan kung saan nagtatrabaho si Anne, lumabas na nga ito. Sabay sabing, thank you Jordan ah. Nga pala, Anne, kada umaga sabay na lang tayo. Saad nga ng lalaki. Natigilan ng dalaga sa sinabi niya. I mean, hindi nga alam ni Jordan kung anong sasabihin dahil baka matakot sa kanya si Anne dahil napakabilis nga ng pagkilos niya. Pero saad nga ni Anne, sure! Malaking ngiti ang sabi niya, sabay na goodbye. Hindi niya naabutan ang uwian ni Anne sa trabaho nang makauwi siya nakita niya ang pinsan na kumakain sa kusina. So, successful naman? Tanong sa kanya ni Jax. Ang weird lang. Umupo siya sa katapat na upuan nito at kumuha ng slice ng pizza na mukhang si Jax ang bumili. Anong weird? Saan mo nabili tong pizza? Masarap siya saka matamis-tamis. Malalasahan ko lahat ng parte niya. Sad pa nga ni Jordan. Jordan, ang sinasabi mong weird.
Nag-change topic ka naman kaagad eh. Naiinis nga na saad ni Jax na tila ba nabitin sa chismis. Napailing na nga lamang si Jordan. Chismoso ko talaga. Di ba ang sabi mo sa akin dati na baka nagtatago si Ann sa akin? Pero bakit ang weird ang nangyari kaninang umaga? Pagpapatuloy naman ni Jordan sa kanyang kwento. Anong weird na nangyari kaninang umaga? Tanong ni Jax na mukhang gusto nang malaman ang ikukwento niya. Kung nagtatago siya sa akin, edi sana pati pangalan niya ay pinalitan niya. Sumbong nga niya sa pinsan niya. What do you mean? Pati na si Jax ay nalilito na nga rin sa mga sinasabi ni Jordan. Sad nga ni Jordan. She introduced herself as Ann. Napakunot na ang kanyang pinsan. Nagpakilala siya sa'yo? Parang may something na hindi ko may paliwanag. Alam ko, Jax. Dahil sa sinabi niya sigurado akong si Ann nga siya. Pero para bang ang trato niya sa akin ay ngayon lang niya ako nakita. Parang ngayon na ako dumating sa buhay niya pero sigurado akong siya nga ang asawa ko na 5 taon ko nang hinahanap. Finally, nahanap ko na rin siya. Thank God, hindi ako sumuko. Let's celebrate? Itinaas ni Jax ang hawak nga nitong can of beer. Ngunit tumiling nga si Jordan sa offer ng pinsan. Maaga ako bukas. Maaga ang work ni Ann. Mapang-asar na tingin nga ni Jax na inilingan nga siya. Maaga nga siyang nagising kinabukasan habang hinihintay na lumabas si Ann at nilinis niya muna ang jeep niya. Good morning, Ann. Masayang bati nga ni Jordan sa kapitbahay niyang kalalabas nga lang ng pinto. Inihinto niya ang jeep sa harap ng bahay nito. I'm sorry, natagalan ako. May hinahanda lang. Sumakay si Ann sa passenger seat. Ayos lang. Pinainit na nga ni Jordan ang makina ng jeep niya. If ever na mangyari ulit na matagalan ako, please, mauna ka na lang. Umiling nga si Jordan dito. Sabay na tayo, hihintayin kita, kahit gaano pa katagal. Yan ang gawain ni Jordan. Kumising ng maaga para makita si Ann at makasabay ito, minsan lang nga niyang makasabay ang babae sa uwian nito. Sa tuwing linggo ay walang trabaho si Ann kaya hindi na nga rin bumabiyahe kada linggo si Jordan. Hi, Teacher Ann! Napatigil nga si Ann dahil sa pagtawag ni Jordan dito paglabas pa lamang ng babae sa bahay nito. Magja-jogging ka ngayon, Teacher Ann? Oo, ikaw din? Takang tanong nga ni Ann dahil parati na nga lamang sumusulpot si Jordan kapag andyan siya. Oo wala kasi akong biyahe kada linggo. Nagsimula na nga silang maglakad palayo sa bahay nila. Wow! Pares pala tayo, wala rin akong work every Sunday. Manghang sabi ni Ann. Sabay na lang nilibot ang village. Nang medyo masakit na nga sa balat, ang araw ay bumalik na nga silang dalawa sa kani-kanilang mga bahay. Ang galing may kasama ako kada umaga for work. Magkapit bahay tayo at magiging jogging buddies na rin. We can be friends, Teacher Ann. Natawa si Ann sa pagtawag ni Jordan sa kanya na teacher. Sure, sigurado ako magiging mabuting magkaibigan tayo. Nang bumalik na nga si Jordan sa bahay nito ay pumasok na nga sa loob si Ann. Sino yon? Ay palaka! Gulat na sigaw nga ni Ann nang makita ang kaibigan na si Hart na nakapamewang pa nga sa pinto. Grabe ka namang manggulat, Hart. Aatakihin ako sa puso dahil sa'yo Sino ang hati na yun? Pang-uusisa nga na tanong sa kanya ni Hart nang umupo siya sa sofa. Sino? Yung naghatid sa'yo and also, kung akala mo hindi ko alam ay siya yung maaga mong kausap kada umaga. And kausap mo pa kada gabi. Naghahatid pa ng ulam sa bahay. And now, kasabay pa mag-jogging? Naliligaw ba yun sa'yo ha? Ano ba yung iniisip mo, Hart? Friendly lang naman yung tao. Alam mo naman nakakalipat lang niya last month, diba? Friendly? Pero sa'yo lang? Ewan ko sa'yo, Frenny, nalilito ako kung ulo mo lang ba talaga ang napuruhan o puso mo Ang manhid mo kasi. Pustahan tayo, may gusto sa'yo ang hati na yon. Napabuga ng hangin saan sa kakulitan ng kaibigan niya. Heart, nilalagyan mo lang talaga ng meaning o mali siyang lahat. At alam mo naman na hindi pwede, diba? Sad pa nga ni Ann. Ewan ko sa'yo, Ann.
Wala namang nagsabi sa'yo na hindi pwedeng magpaligaw ah. Ikaw lang naman talaga ang nag-limit sa sarili mo. Napailing na nga lamang si Hart at tiniwan doon ang kaibigan para tumungo sa kwarto. Hindi mawala-wala ang ngiti sa mga labi ni Jordan habang papasok sa loob ng bahay niya. As usual, nakatambay na naman si Jack sa may sala. Laki ng ngiti ah. In love na in love, pinsan. Can't relate ka kasi dahil maitim budi mo. Sad pa nga ni Jordan. Napatawa pa nga siya. At least ako hindi tinakasan ng asawa. Pagpaparinig naman ni Jax. Hindi niya ako tinakasan. Sigaw naman ni Jordan sa kanyang pinsan. So, bakit ganyan kalaki ang ngiti mo? So ano nang chismis for today's video? Tanong pa nga ni Jax. Friends na kami. Napangiwi si Jax sa sinabi niya. So magkaibigan na kayo? Kunot noong tanong ni Jax. Nakangiting tumango naman si Jordan. Masaya ka na dyan. Nawala ang ngiti ni Jordan dahil sa sarcastic na tanong ni Jax. Ano namang mali kung maging magkaibigan muna kami? Tsaka Jax, baka nakakalimutan mo. Magkaibigan kami dati bago naging kami. Sigurado ka na bang kaya mong kunin ulit ang puso niya? Para naman kasing hindi interesado sa iyo yung tao eh. Sad pa nga ni Jax. Paano mo nasabi na hindi interesado ha? Tinapon ni Jordan ng unan sa pinsan niya. Bakit parang hybrid ka? Tawang mapangasar pa nga na saad ni Jax. Bawiin mong sinabi mo interesado siya sa akin. Napanguso si Jordan dahil sa pagkapikon. Whatever Jordan, huwag kang magpa-cute, kadiri ka. Interesado kaya sa akin saan? Ang laki nga ng ngiti niya habang kausap ako eh. Gusto nga rin niya akong maging kaibigan at saka... Pinutol nga ni Jax ang pinagsasasabi ni Jordan. At saka delulo ka na masyado pinsan. Bakit ang ganda niya pa rin hanggang ngayon? Nakakainis. Alam mo yun? Napapansin ko kasi ang mga lalaking guru roon na pinopormahan ng aan ko. Ang aan ko? Itulog mo na yan, inaantok ka na siguro. Sad pa nga ni Jax. Sinipa ni Jordan ang pinsan niyang inasar na naman siya. Naging bonding na nga rin ni Ann at Jordan ang paghatid ni Jordan kay Ann sa pinagtatrabahuan nito. Nagja-jogging tuwing umaga ng linggo. Sa tuwing napaparami, ang luto nga niya na sinadya niya para mabigyan si Ann ng ulam. San mo naman itatakas yung adobo? Napatigil si Jordan sa may pinto nang magsalita si Jax na nakatayo sa may hagdan. Kay Ann, bakit suntukan tayo? Tanong pa nga ni Jordan. Napailing na nga lamang si Jax. Baliw ka na talaga. Hindi na nga lamang pinansin ni Jordan ang pinsan niyang nagre-reklamo at dumiretso na nga siya sa bahay ni Ann. Magdo-doorbell na nga sana siya nang makita ang isang motor na nakahinto sa harapan ng bahay ni Ann. Sino ka? Tanong ni Jordan. Sa nakamotor. Delivery rider po sir. Tagarian ka po ba? Kilala niyo po ba si Teacher Ann? Pa-delivery receive na lang po. Sakto namang lumabas si Ann sa bahay nito. Kuya driver! Masayang bati ni Ann. Napanguso si Jordan dahil sa masayang pagngiti ni Ann sa driver. Heto na pong parcel niyo, Teacher Ann. Salamat kuya. Tinanggap ni Ann ang isang itim na bigay ng driver. Jordan, andito ka pala? Para sa'yo adobo. Nasobrahan kasi yung luto ko kasi hindi ko maubos kaya binigyan kita. Sa'yo na. Nakanguso nga niyang sabi sa babae. Bakit naman yung mukha mo parang nagtatampo? Natatawang tanong naman ni Ann sa kanya. Sabay sabi nitong, nakanguso ka, bagsak na bagsak ang mga balikat. Teka, sinong umaway sa'yo? Huwag kang ganyan masyado kang cute. Pagbibiro pa nga nito. Kinagat ni Jordan ang ibaba niyang labi para pigilan nga ang pagngiti pero hindi niya rin ito napigilan. Natawa na nga lamang si Anang makita ang reaksyon niya. Salamat dito sa adobo. Nakalibre na naman tuloy ako. Sad pa nga nito. Tinatamad din kasi ako minsan na magluto. Sige good evening. Maraming salamat ulit. Kumuhay sa kanya si Ann at pumasok na nga sa loob. Maganda na ang gabi ko. Nakangiting bulong pa nga ni Jordan sa sarili.
Nang marinig ni Jordan ang tunog ng motor, sa gilid niya ay nilingon niya ito. Saan ako pwedeng mag-apply bilang delivery rider? Tanong niya rito. Po? Halata pa nga sa gulat ang mukha ng rider dahil sa tanong nga bigla ni Jordan. Pero hindi nagbibiro si Jordan dahil pati pagiging delivery rider, pinasok na nga rin niya. At ang order lang niya ang tinatanggap niya. Bahala na kung maliit lang ang kita niya. Para saan yung motor sa may garahe, Jordan? Humikap nga si Jax. Huwag mong sabihin sa akin na naging private na tagahatid ka na ni Ann. Hindi, dahan-dahan lang. Baka mabigla yung tao eh. Para saan nga yung motor? Trip mo lang bumili? Masyado na bang marami ang pera mo at hindi mo na alam kung saan mo gagastusin? Mambababae ka kaya? Mag-bar tayo mamaya. Inis na hinumad pa nga ni Jordan ang tsinelas niya at tinapon sa pinsan. Aray naman. Reklamo pa nga nito nang nasa pulito sa ulo. Maghulos dili ka, Jax. May asawa na ako. Biro lang naman eh. Para saan ba kasi ang motor sa labas? Ano na namang trip mo sa buhay? Magde-delivery rider ako. Pakialam mo ba? Napatayo at napangiti si Jordan nang makitang may paparating na order si Ann. Hi kuya! Hindi ka yung nagde-deliver dito bago ka lang po ba? Nakangiting salubungan ni Ann sa kanya nang makalabas ito sa bahay. Opo, baguhan pa lang po. Tinanggal ni Jordan ang helmet na suot. Jordan? Halata sa gulat ang mukha ni Ann nang makita siya. Wow, ang dami mong racket ah! Mami! Napatigil sila pareho nang marinig ang maliit na boses ng isang batang lalaki. Is that my toy po ba? Hindi makagalaw. Sa inuupuan si Jordan nang makita ang isang bata na nakaturo sa hawak niyang parcel. Hello po Kuya Ryder, good morning po! Hindi maalis ang tingin ni Jordan sa nakangiting bata sa harapan niya. Ang clean cut nitong buhok, ang mabilog nitong mata, na kulay kayumanggi, ang makapal nitong kilay at pouty lips. It reminds him of someone na kilala ni Jordan. Naputol ang pagtitig niya sa bata nang marinig ang tikhim ni Ann. Is that my toy na po ba, Mami? Yes, baby, that's your toy na. Tinanggap ni Ann ang parcel at binigay sa batang lalaki. Anak mo? Hindi niya mapigilan ang magtanong dito. Oo. Nakangiting sagot ni Ann sa kanya. Si John, 4 years old. Pasok na kami sa loob. Thank you sa pag-deliver. Sad na nga lamang ni Ann. Naiwan na nakatulala doon si Jordan. Hinawakan ni Ann ang kamay ng anak niya at pumasok na nga sila sa loob ng bahay. Tita Heart, dumating na po ba ang toy ko? Masayang sabi pa kagad ng batang si John nang makapasok sila sa loob. Wow, you want to assemble that Lego, baby John? Yes po, tita. Tumakbo si John patungo sa may carpet at doon umupo at binuksan ang parcel nito. Oh, bakit bagsak balikat kang pumasok sa loob para kang disappointed ah? May nangyari ba sa labas? Napatingin si Ann sa kaibigan niya dahil sa sinabi nito. At ang sagot ni Ann, Jordan saw John. Nanlaki ang mga mata ni Hart sa sinabi niya. Si Jordan? Yung manliligaw mo? Hindi nga siya nanliligaw. Pagod niyang sabi rito. Oh, ano naman kung nakita ni Jordan yung anak mo? Yung mukha niya kanina eh. Parang gulat na gulat siya nang malaman na may anak na ako. Ewan ko parang may parte sa puso ko na nade-disappoint sa pinakita niyang reaksyon. Para kasing ayaw niya na may anak ako eh. Pagod na umupo nga si Ann sa sofa habang pinagmamasta ng anak niyang nag-enjoy na naglalaro. Baka nagulat lang naman. Pagpapakalma ni Hart sa kanya. Siyempre, kayo lang naman ang laging nagkikita, di ba? Ngayon lang niya nalaman ang tungkol kay John. Siyempre talaga magugulat talaga siya. Kahit sino naman. Umiling si Ann sa sinabi ng kaibigan. Tama na rin to. May anak na ako, wala akong karapatan na lumandi. Sa bagay. Hoy! Hindi hadlang ang salitang may anak ka na para hindi na umibig pa, no? Walang mali sa maging single mom, Ann. Dinuro nga siya ng kaibigan. At lalong walang mali na umibig muli ang isang single mom.
Napailing na nga lamang si Anne at hindi na nga nakinig pa sa mga sinasabi ng kaibigan niya. Alam naman ni Anne kung hanggang saan lang siya dapat. Napatunayan nga ni Anne na mukhang na-disappoint sa kanya si Jordan nang malaman nga nito na may anak nga siya dahil isang linggo na nga ang lumipas, hindi na muli pang nagpakita sa kanyang binata. Anong sinisilip mo dyan? Hindi ka pa papasok, malilate ka. Napatigil si Anne nang marinig ang boses ni Hart. Wala akong sinisilip, alis na ako. Si Jordan ba ang sinisilip mo? Nagbabakasakali ka na baka magkasabay kayo. Sumamain ka nga. May paghanga ka o pagtingin dun sa jeepney driver na yun, no? Napakunot noon si Anne. Ano bang pinagsasasabi mo? Alis na ako ah. Patakbo siyang lumabas sa bahay at iniwan si Hart na mukhang kinukulit na naman siyang umamin. Saglit na sumilip si Anne sa bahay ni Jordan pero nakita nga niyang nakaparking ang jeep nito. Baka hindi siya mamamasada ngayong araw. Tumango na nga lamang si Anne. Hi, Teacher Anne. Napatigil nga si Anne nang marinig na may tumawag sa kanya. Hi. Sorry, sino ka nga po ulit? Hindi mo ako kilala? Ako si Jax, pinsan ni Jordan. Kumusta naman ang relasyon niyo? May progress na ba? May pinsan pala siya. Wala naman kaming relasyon eh. Ngayon lang ako nakabalik. Hatid na kita? Nakangiting umiling si Anne. Ako nang bahala, salamat na lang sa offer, bye. Ingat ka. Future cousin-in-law. Napakunot noo si Anne samantalang natatawang kumaway si Jax. Sa papalayong si Anne bago siya pumasok sa bahay nila. Pinsan, nakausap ko si Anne kanina. Tsaka, anong nangyari rito sa bahay? Bakit parang amoy patay dito? Bakit ang baho? Anong trip mo sa buhay, Jordan? Hindi mapigilan ang mainis ni Jax nang makita nga ang pinsan nga niyang si Jordan na nakahiga sa may sahig. Napakamot nga si Jordan. Anong nangyari? Binastad ka ba? Ang aga-aga, Jax, wag mong pinapainit ang ulo ko. Inis na sambit pa nga ni Jordan. Bad trip ka kasi. Isang linggo lang ako nawala, ganyan na kagad ang mood mo. O ano ba kasing nangyari? Get out, Jax. Matigas na nga lamang na saad nga ng kanyang pinsan. Ito naman napaka-high blood. Pero mahinang sambit nga ni Jordan. May anak si Anne. May anak siya. Ano? May anak si Anne? Tumangutango si Jax dahil sa narinig. Napamura pa nga ito. Ang ingay mo. Seryoso? May anak siya? Tumayo si Jax at tumakyat nga sa taas bago sumilip sa may balkonahe. Napatigil siya nang makita ang isang naglalaro sa bakuran kasama ang isang maputing babae. Nang makumpirma niya ito, bumalik nga siya kay Jordan. Seryoso ka ba talaga? Anak niya yon? Tumango si Jordan at sinuklay ang magulo nga niyang buhok gamit ang daliri niya. Kahawig mo ba? Anong pangalan? Kahawig ko yung bata. Nakuha niya sa akin yung itsura, pero kay Anya nakuha ang kulay kayumanggi niyang mata. Siya si John. Talaga? Kutob mo naman ay anak mo, diba? Bakit ka nagbumukmuk dyan? Matagal mo ng pangarap na magkapamilya, diba? Tapos si Ann pa yun. Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre gusto ko. Lalo na siya ang ina ng anak namin. Gustong gusto ko. Yun naman pala eh. Kasi nga natatakot ako. Pag-amin ni Jordan, ano bang kinakatakot mo? Natatakot akong makumpirma na anak ko nga si John. Nangako ko sa kanya na kapag nagkaanak kami, ako ang makakasama niya. Sa lahat ng hirap, sa lahat ng cravings niya. Iintindihin ko yung mood swings niya. Ang sabi ko, aalagaan ko siya. Pero hindi ko nagawa. Ang gago ko, pinsan. Mas gago ka sa ginagawa mo ngayon. May nangyari between sa inyo kaya kayo nagkahiwalay. Hindi mo kasalanan. Maintindihan niya ni Ann. Pero tong ginagawa mong pag-iwas sa kanya, dahil lang sa nalaman mong may anak siya, hindi ko lang alam, Jordan ha. Pero baka mas magmukha ka pang masama dahil dyan. Tsaka, ano ka ba, 5 taon na oh. Napatigil si Jordan dahil sa sinabi ng kanyang pinsan. Sa totoo lang nalulungkot talaga si Jordan nang makita niyang walang Jax sa bahay niya nung araw na nalaman nga niyang may anak si Ann. Gusto niya nang makakausap. Oh, okay ka na ba? Mental health savior mo ata ako eh. Jordan,
Wala kang may sasagot sa mga katanungan kung sarili mo lang tinatanong mo. Sana tinawagan mo ko. Bumalik sa trabaho bilang jeepney driver si Jordan. Kada umaga at delivery rider, sa hapon. Gusto man niyang i-timing ang oras niya kay Anne, hindi niya magawa ibang babayang sumasalubong sa kanya. Hello po. Napatigil sa pag-isip si Jordan nang marinig ang cute na boses ng batang lalaki sa may paanan niya. Yan na po ba yung toy ko? Tinuro nito ang parcel na hawak. Hi. John name mo ba? Opo, ikaw po yung friend ni Mommy? Napangiting tumango naman si Jordan sa bata. John, akong bata ka. Magagalit talaga sa akin si Ann kapag bigla ka na lang nawala. Sad naman bigla ni Hart na kaibigan ni Ann. Tita Hart, nandito na po yung parcel ko. Nakatulala si Hart na nakatingin kay Jordan. Wait, familiar ka? Siya po yung friend ni Mommy. Ikaw si Jordan. Oo nga pala, ikaw pala yung nakalimutan ko. Gumagwapo ka kada araw, no? Tita. Napatigil si Hart at tumingin kay John. Yumuko ito nang sumenya si John na may bubulungang bata sa kanya. Para kay Mommy po yan. Nakareserve na po yan kay Mommy. Mahinang bulong ni John. Aba, natututo ang inaanak ko ah. True yan, baby John. Para kay Mommy yan. Tumikim si Jordan dahilan kaya naagaw niya ang atensyon ng dalawa. Thank you po sa parcel, Tito Pogi. Natigilan si Jordan sa masiglang sinabi ni John sa kanya pero ang gulat na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng ngiti. Hindi niya napigilan ng hawakan si John at gulihin ang malambot nitong buhok. Babay po! Kumaway ito sa kanya bago tumakbo papasok sa loob. Naputol ang tingin niya kay John nang marinig ang tikhim ng taong nasa harapan niya. Ako si Hart. Not interested. Bored na sagot niya. Hindi rin ako interesado sa iyo, no? Kaibigan ako ni Ann. Kung gusto mo maging close kayo ni Ann, dapat maging mabait ka sa akin. Tinitigan ni Jordan si Hart bago siyang umiti. Ang ganda mo ngayon, Hart. Plastic ko naman nito. Inirapan siya ni Hart. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa mo na pang-go-ghost sa kanya dahil lang nalaman mong may anak siya. Sobra nang insecure si Ann sa ginawa mo. Sinasabi niya lagi sa akin na wala siyang karapatan sa pag-ibig na yan dahil may anak siya at kay John na lang siya magpo-focus. I'm sorry. Hindi yun ang intention ko. I have my reason na hindi ko pwedeng sabihin. Sad pa nga ni Jordan. Wala ka namang sabit, no? Wala kang asawa. Baka gawin mong kabit si Anna. Tumikim si Jordan na tumiling. I don't have a wife. Wala akong asawa. Good si Anna, at least nagkakalinawan. Ilang taon na kayo magkaibigan? 5 years. So you are a doctor. Tumungo si Hart sa kanya. Hindi namin alam kung sino ang ama ni John. Gago siguro yon. Totoo yan. Gago nga yon. Pagsang-ayon ni Jordan kay Hart. Kaya ikaw umayos ka. Pati ba si Ann hindi alam kung sino ang ama ng anak niya? Umiling si Hart at sumandal sa may gate habang nakatingin sa kanya. Ewan. Wala na raw siyang maalala eh. Ang naikwento niya sa akin, nagising na nga lamang daw siya sa isang ospital at nalaman niyang 5 buwan na nga siyang nakoma at 5 buwan na nga rin siyang buntis. Walang maalala si Ann sa nangyari sa kanya dati. Kung sino ang ama ng anak niya, may asawa ba siya, para siyang bagong silang curious sa lahat ng bagay. Hindi mawala-wala sa isip ni Jordan ang sinabi sa kanya ni Hart. Posible kaya ang iniisip niya? May amnesia nga siya. Tumango-tango na sagot naman sa kanya ni Jax matapos niyang ikwento rito lahat. Do me a favor, Jax. Masyadong mahigpit ang schedule ng kambal mong si JC lately. Nako, isang tawag mo lang sa kanya cancel na lahat ng hawak niya. Sad naman ni Jax. Napailing na nga lamang si Jordan sa sinabi nito. Ngunit tama nga si Jax. Nang tinawagan niya si JC ay kaagad na humingi ng favor. Kinancel nito ang lahat nang hindi malamang masyadong importanteng kaso at pinasa na lang sa iba. Hello, my pretty twin sister. Nakangiting salubong pa nga ni Jax ang kakambal nitong si JC. Nakakapasok lang sa bahay. Ang ingay mo. Hi, my handsome cousin Jordan.
Tumakbo si JC kay Jordan at niyakap siya. Andito ako kasi gusto kitang tulungan. So let's talk about it now. Kumain ka na ba? Done. Tungkol to kay Ann. Sagot na nga nito sa dalaga. Tumaas ang kilay nito at tumango. Alam ko, hindi ka naman hihingi ng tulong kung hindi ito tungkol kay Ann eh. This is the first time na lumapit ka sa akin para magpatulong. So, paano kita matutulungan? Imbestigahan mo ang about sa isang car accident. Ang isang patient na nakoma for almost 5 months. I will give you the details na alam ko. Tumango nga sa kanya si JC at nakinig sa mga sinasabi niya. Nang masabi na nga niya lahat ay tumango ito. Pupuntahan kita ulit dito kung may manalaman ako. Tumayo si JC at kinuha ang bag nito. Salamat JC. Saka ka na mag-thank you kapag tapos na. Samantala habang hinihintay niya ang update kay JC, kinukuha niya ang loob ni John. John? Napatigil siya sa pagbigay ng ice cream sa bata nang marinig ang malambing na boses ng isang babae. Hi po, Mommy! Napatigil si Ann nang makita siya. Hindi niya mapigilan ang pagmasdan ang maamong mukha nito. Hi, Teacher Ann. Tumango nga si Ann sa kanya bago nito hinawakan ng kamay ni John. Uwi na tayo. Huwag kang basta-basta na lumalabas baka mawala ka, mag-aalala si Mommy sa'yo. Kalmadong pagkausap naman ni Ann sa anak nito. Ann, mag-usap tayo? Nagangat ang tingin si Ann kay Jordan. Tumingin si Ann kay John bago tumingin kay Jordan. Sige. Hindi ngayon. Free ka mamayang gabi? Mamayang gabi? Hindi ko alam may tatapusin pa akong lesson plan. Bagsak balikat na tumango si Jordan. Pwede ba akong pumasok sa inyo mamayang gabi? Parang panoorin lang kitang gumawa ng lesson plan. Hindi kita gagambalain. Promise, please? Nagpapi-ice pa nga si Jordan kay Ann para payagan siya nito. Please, Mommy? Nalaki ang mga mata ni Ann nang pati si John ay nakiusap na nga rin sa kanya at nagpapi-ay din sa harapan niya. Palagi kayong nagkakasama, no? Turo niya sa dalawa. Ha? Naguguluhan naman na tanong ni Jordan. Nagiging magkamukha na kasi kayo. Natatawang sad pa ni Ann. Napatingin naman si Jordan sa batang lalaki na nasa may paanan nila. Tinago niya ang ngiti sa labi. Kamukha ko talaga siya. Anak ko yan eh. Natatawang bulong ni Jordan sa sarili. Papapasukin kita kung magdadala ka ng ulam. Pagbibiro ni Ann, na sineryoso naman ni Jordan at nagluto nga siya ng adobo para ibigay sa mag-ina niya. Pagkalabas niya sa kusina ay napako ang tingin niya kay Jax. Bakit sobrang lungkot na lungkot naman yung mukha mo? Sino bang tumawag? Tarantang ibinigay nga sa kanya ang cellphone ni Jax. Jordan, nabalitaan ko ang paghabol mo sa isang babae na kahawig ng asawa mo. Napapikit si Jordan ang marinig ang paninermong boses ng Mommy Jacqueline niya. Hindi siya kahawig lang, Mommy. Asawa ko po talaga siya. Mahinahon naman na sagot nga ni Jordan. Mom, buhay pa po ang asawa ko. Anong asawa? Matagal nang patay ang asawa mo. Move on, Jordan. Hindi na nakakatuwang tignan yung paghahabol mo at paghahanap mo sa patay na. And I'm chasing her back, Mom. Please, let me do this. Kahit na pinagtatawanan pa ako ng iba, wala akong pakialam. Kung tumawag ka lang para makipag-away, wag na, Mom. Sinisira niyo lang po yung magandang mood ko. Bye. May sasabihin pa nga sana si Jacqueline nang pinatay na nga niyang tawag. Napabuga na nga lamang ng hangin si Jax na mukhang ilang minutong hindi huminga dahil sa tawag. Kinabahan ako sa tawag ni tita. Bakit mo kasi sinagot? Sumbat naman ni Jordan sa pinsan niyang pinagpapawisan na sa kaba. Malay ko bang si tita yun? Hindi naman nakasave yung number niya sa phone ko. Napailing na nga lamang si Jordan sa sinagot sa kanya ni Jax. Nang matapos na nga niyang lutuin ang adobo, ay tumungo na nga siya sa bahay ni Ann. Pasok ka sa loob. Tito Pogi! Malakas na salubong ni John pagkapasok niya sa loob ng bahay. Let's play po! Later na John, kakain na muna tayo. Sad naman ni Ann. I'm not yet hungry, Mommy! Nakangusong sabi ni John. Nagmamakawa pa nga sa mommy Ann niya. Gutom ka na, Heart, diba? Mauna ka na lang kumain, sasabihin na lang ako. Kay John, kumain ka na rin, Jordan.
Sabay na lang tayo. Let's play, John. Tara po, Tito Pogi. Wala nang nagawa pa si Anne nang nagsimula na nga maglaro ang dalawa ng Lego. Iniwan niya muna ang dalawa sa sala at pinunta ng kaibigan niyang kumakain sa kusina. Masarap? Tanong ni Anne kay Hart nang ganadong kumakain. Sobra, pero parang mas masarap ang nagluto. Nalukot ang mukha ni Anne sa sinabi ni Hart at sinamaan niya ito ng tingin. Ito namang si Frenny, hindi mabiro. Selosaan ha? Parang napapansin ko lately. Parang nagiging close na kayong dalawa. May pag-asar na kaya si Jordan? Tigilan mo na nga yung iniisip mo. Hindi nga naliligaw yung tao eh. Let's eat na po, Mami! Napatigil sila sa pag-uusap ni Hart nang pumasok sa kusina ang dalawa. Karga-karga ni Jordan ang anak niyang sobrang laki nang ngiting nakatingin sa kanila. Mabigat ka dyan. Hindi po kaya. Mahinang sagot naman sa kanya ng anak. May iyaas si tita sa'yo, baby John. Napabaling ang atensyon nila kay Hart. Sinamaan niyan nang tingin ng kaibigan na mukhang may binabalak dahil sa sobrang laki ng ngiti nito. Kapag ba nag-boyfriend ang mommy mo, ayos lang sa'yo? Saglit na natahimik nga ang anak niya. Dahilan kaya kinabahan si Anne sa magiging sagot ni John. Don't mind Tita Hart, John. Ngunit hindi siya pinansin ng anak at bumaling si John kay Jordan. Are you courting my mom po? If you like my mommy po, you can court her. If I am an obstacle, don't worry po, Tito Pogi, I will be a good boy po. Napasinghap si Anne sa sinabi ng anak niya. Never kang naging balaki, John. Don't say that again. Napatigil si Anne ng akmang lalapitan niya si John para i-comfort ang anak pero nakampante siya sa sinabi ni Jordan sa bata. Tandaan mo to, hindi ka balakid sa mommy mo, okay? Namumula ang ilong at mata ni John na mukhang iiyak na. Pretty po si mommy. Marami pong boys ang interested sa kanya. Pero sa tuwing nalalaman po nila na may baby si mommy, titigil po sila. Sad naman ni Jordan. Then hindi sila para sa mommy mo. Don't settle for less. Deserve ng mommy mo na mas better. Shh, don't cry na. Hindi ako galit. Doon na nga napahikbi ang anak niya. Mahinang niyugyog ni Jordan si John na nakayakap sa kanya. Parang may humaplos nga sa puso ni Anne. Sa loob nga ng halos 5 taon niyang pag-aalaga sa anak niya, wala itong kinatatayuan na ama. Kaya hindi niya mapigilan ang lumambot ngayong nakikita niyang napapalapit ang anak niya kay Jordan na hindi naman nila gaano katagal na kilala. Ngunit parang may nagsasabi sa kanya na kilala niya ito. Hindi lang niya mabigyan ng patunay. Dumadaan ang mga araw na mas lalong napalapit ang loob ng dalawa, dahilan kaya napapalapit na nga rin si Jordan sa puso niya kaya pinayagan niyang manligaw ito at walang pag-aalinlangan. Ang swerte mo, no? Ang gwapo tsaka ang hot ng boylet mo. Sad pa nga ni Hart. Bonus lang yan kasi masaya ako. Tinanggap niya kami. Hindi lang ako yung nililigawan niya, pati na rin yung anak ko. Hindi niya may tago ang ngiti sa kaibigan. Eh di wow, inirapan siya ni Hart na tinawanan lang niya. Ngunit sa tuwing gabi, napapanaginipan niya ang binata. Noong una hindi na nga niya yon pinapansin siguro dahil gusto niya rin si Jordan pero hindi pala yon ang dahilan. Napapanaginipan mo ko? Nakangiting tanong sa kanya ni Jordan. Ano namang panaginip mo? Naging tayo. Kinasal. We made love and I'm pregnant. Ganun yun panaginip ko. Natigilan si Jordan dahil sa sinabi niya. Baka future natin yun. Pagbibiro nga nito sa kanya. Napairap na nga lamang si Anne sa sinabi nito at hindi mapigilan ang mapangiti. Ngunit nalaman ni Anne na hindi yun ang future nila ni Jordan. Na hindi nga nito napapanaginipan dahil gustong-gusto niya ang binata. Kasama si Jordan sa nakaraan niya. Sa nakaraan niyang nakalimutan niya. Naalala ko na. Nung unang nagtataka ako kung bakit palagi kitang napapanaginipan. Kung bakit parang kilala ka ng puso ko. Kung bakit madali ka lang tinanggap nito. Tinuro ni Anne ang dibdib nito. Ramdam ni Jordan ang kaba habang nakatingin kay Anne na seryoso sa harapan niya. Ikaw ang asawa ko. Bakit ngayon ka lang? Hinintay kita. Humakbang palapit si Jordan dito para iyakapin si Anne. Nang nagsimula na nga itong miyak pero humakbang paatras sa kanya si Anne at tinuyo ang sariling luha. Anne, tawag pa nga ni Jordan sa kanya.
Sobra akong natakot nung nalaman ko na buntis ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung hindi lang dahil kay Hart, sigurado akong hindi ko na ito kakayanin. May kumupkup sa aking mag-asawa. Hindi sila nagkaanak. Naawa sila sa akin kaya kinuha nila ako. Hinintay kita. Pero hanggang sa lumaki na lang si John, hindi ka pa rin dumating. I'm sorry. Sad ni Jordan. I hate him. Ayaw na ayaw ko sa ama ni John. So please Jordan, sabihin mo na sa akin na hindi ka ang asawa ko. Hindi ka ang ama ni John. Please. Sabihin mo sa akin na isa ka talagang jeepney driver at hindi billionaire. I am your husband and John is my son. Saad naman ni Jordan. Magsinungaling ka na lang pakiusap? Malakas na sigaw pa nga ni Ann. Napahawak si Ann sa katabing mesa para doon kumuha ng lakas. Kaya kong magsinungaling na hindi ako billionaire at isa akong jeepney driver. Kung ikakasaya mo, sasabihin ko sa iyong hindi ako ang asawa mo pero Ann naman. Hindi ko kayang magsinungaling na hindi ko anak si John. Hindi ko siya kayang itanggi. Napatigil silang dalawa nang marinig ang malakas na iyak ng bata. Sabay silang napalingon sa may hagdan kung saan nakayakap sa railings ng hagdan si John habang umiiyak. John! Sumunod sila sa anak nang tumakbo ito na natiling nakatayo sa nakabukas sa pinto naman si Jordan habang mahinahong kinakausap ni Ann ang anak. It's true po ba? That he's my daddy? Baby. Malambing, natawag ni Ann sa anak. Napapikit si Jordan at hinihintay ang sagot ni Ann sa anak nila. Yes, baby. Napamulat si Jordan at napatingin kay Ann na nakatingin din pala sa kanya. Masaya siyang niyakap at tinanggap ni John. Hindi mapigilan ni Jordan ang sarili na maging emosyonal, lalo na't ngayon na alam na nga ni John na siya ang daddy nito. Mag-usap tayo. Ayokong nagkakaganito tayo, Ann. Nasasaktan ako sa silent treatment mo. Kung maayos na sila ni John, hindi sila maayos mag-asawa. Hindi alam ni Jordan kung paano magpaliwanag sa asawa na halatang iniiwasan siya. Ano pa ba ang dapat nating pag-usapan? Hindi kita pinagbabawalan dito sa bahay kasi may karapatan ka kay John. Eh ikaw, may karapatan pa ba ako sa'yo? Matigas na tanong nga ni Jordan sa asawa. Jordan, bakit may kulang, Ann? Masaya ako kasi kilala na ako ng anak ko. Pero hindi naman kita makuha-kuha ulit. Maayos na tayo, oh. Kailangan ba talagang maging ganito ka? Komplikado ang lahat? Kung hindi lang sana ikaw ang ama ni John, may pag-asa pa sanang maging tayo, Jordan. Hinanap kitaan. Mahinang pag-amin naman ng kanyang asawa. Hindi ako tumigil sa paghahanap sa'yo. Kahit kanino ako lumapit, nag-file ako ng missing case, nag-hire ako ng private investigator, nag-hire ako ng undercover agent, kahit mga mafia nilapitan ko na. Mahanapan ka lang. Pero hindi pa rin kita nahanap. Tama nga sila. Tulad ng bagay na nawawala, hindi ito mahahanap hanggat na hinahanap mo. Pero hindi pa rin ako tumigil. Dumating na nga sa punto na nawalan na ako ng tiwala at pag-asa. Kasi sa tuwing sinasabi ng pinsan ko na may meeting kami sa isang restaurant, magugulat na lang ako na may isang babae ron. Bigla na lang ako nagkakaroon ng ka-blind date. Blind date? Pinatulan mo naman? Agad na pailing si Jordan nang makita ang galit sa mukha ni Ann. Umuwi ako kaagad. Kaya sa tuwing sinasabi ni Jax na mag-uusap kami sa isang restaurant, alam ko na na-set up yun at hindi ako pumapayag. Bakit gusto ka niya i-blind date? Dahil gusto kong maghanap na siya ng iba. Nasaan ang pamangkin ko? May pasalubong ako. Napabaling silang dalawa sa isang tao na kakapasok lang. Walang iba kundi si Jax. Tulog na. Gusto mong tulungan kitang mag-explain? Kakampihan mo lang siya dahil magpinsan kayo. Matari na saad naman ni Ann. Never kaming nagkampihang dalawa. Alam mo yan. Kung naaalala mo lang lahat, alam mong hindi ko siya kinakampihan. Pasensya ka na. Hindi ko alam dahil hindi ko maalala. Saad naman ni Ann. One time nga noon. Tinanong mo sa akin kung kasama ko ba si Jordan pero ang sagot ko sa'yo, hindi. Dahil hindi ko naman talaga siya kasama. Dahil naging sagot ko, ako ang pinagkakatiwalaan mong magbantay sa asawa mo. And also, Ann, kung wala kang maalala, ako ang dahilan kaya kayo nagkakilala. Kapatid ka ng tropa ko at pinsan ko ang nakatuluyan mo. Ginawa niyo pa akong love message na dalawa. Hindi kayo naawa sa kagwapuan ko. Pilyong saad pa nga ni Jax. Pilit na inalala nga ni Ann ang lahat. Tanging ang naalala lang niya ay kinasal siya. At nagkaanak kay Jordan.
Ngunit sa kakapilit niyang makaalala, biglang ngang kumirot ang ulo niya. Dahilan kaya siya nahimatay. Ang huling narinig niya ay ang sigaw ni Jordan sa pangalan niya. Gising ka na, thank God. Gusto mo ng tubig? Tarantang pagkausap pa nga sa kanya ni Jordan. Pinagmasdan ni Ann ang mukha ng asawa. Lapit ka sa akin. Napatigil si Jordan nang akmang lalabas na nga siya at kunot-noo nga siyang napatingin sa asawa. Bago nga siya lumapit dito. Ayaw mo ba ng tubig? Anong gusto mo? May masakit ba sa'yo? Tatawagin ko ulit si Jax, doktor yon. Lapit ka pa. Malambing na sabi. Kahit na nagtataka ay lumapit pa nga rin si Jordan kay Ann. Nanlaking mga mata ni Jordan ang napatigil at hinaplos ni Ann ang pisngi niya. Asawa ko. I'm sorry. Malambing nitong sabi kay Jordan. Jax, ang weird. Napuruhan na yata ang ulo, aray! Napakamot si Jordan sa ulo dahil sa malakas sa pagpalo ni Ann. Talagang pupuruhan ko yung ulo mo. Anong meron? Tarantang pumasok nga sa loob si Jax nang mukhang narinig ang sigaw ni Jordan. Ang weird nga kasi. Bigla siyang lumambing. Ano bang tinurok mo rito? Turo nga ni Jordan sa asawa niya. Pinagtutulungan niyo ako. Pagmamaktol ni Ann sa dalawa. Feeling mo, hindi kaya dahil sa'yo? Nung nag-uusap pa lang kami ni Jordan, kumikirot ang ulo ko. Paliwanag ni Ann, para wag sisihin ni Jax ang sarili. Hindi makapaniwalang napaturo si Jordan sa sarili. Kasalanan ko na naman? Natawa si Jax at Ann sa pagmamaktol ni Jordan. Nang gumabi na ay nanatili si Jordan sa bahay ni Ann para bantayan ang mag-ina niya. Natatakot siya nang baka sumakit na nga ang ulo nito tapos wala nga siya para tulungan ng asawa. Wala pa naman si Hart. Nanonood sila ng movie nang matapos nga silang kumain tatlo. Sabay silang napatingin sa phone na nagring. Itinoob yun ni Jordan at ngumiti sa mag-ina niya. Sagutin mo na, baka importante. Sad naman ni Ann. Pinsan ko si Jace. Kakambal siya ni Jax. Paliwanag niya dahil sigurado si Jordan na nakita nga ni Ann ang pangalan ng pinsan niya sa screen. Alam ko, sagutin mo na. Alam mo? Paano? Hindi mo pa siya nakikita ulit, diba? Naalala ko na ang lahat, Jordan. Nakangiting sagot ni Ann. Naalala? As in lahat-lahat? Natawa si Ann dahil sa pagkataranta ng boses ng lalaki. Dahil sa excitement. Oo, mag-usap tayo mamaya. Kaya sagutin mo muna yan. Kinuha niya ang cellphone na nag-ring bago iniwan doon ang mag-ina niya at nagtungo sa kusina. Bakit, JC? Tanong ni Jordan sa kabilang linya. I'm sorry kung nagambala ko ang family bonding niyo. Oops, huwag ka nang magtanong kung paano ko nalaman. Alam mo namang chismoso si kuya, diba? So ito na nga, hindi ko na to pahahabain pa. Alam ko na ang sanhi ng aksidente ng asawa mo. Ano? Sinadya ba? O aksidente lang talaga yon? Rinig niya ang pagbuntong hininga ni JC. Sa kabilang linya, sinadya ang nangyaring aksidente, Jordan. Hindi ko alam kung maniniwala ka ba, pero si Tita Jacqueline ang may gawa kaya na aksidente ang asawa mo. I need evidence, JC. Hindi yan totoo. Imposibleng gagawin niya ni Mommy. Panay pa nga ang iling ni Jordan at hindi makapaniwala. Posible, Jordan. Nakikipag-usap ako sa'yo dahil ikaw ang client ko, hindi dahil ikaw ang pinsan ko. Nalungkat namin ang kaso ng kuya mo dati. Nagpaimbestiga rin siya sa pagkamatay ng asawa niya. Siguro nung nalaman niya ang dahilan kaya siya nagpakamatay. I know it's a sensitive topic for you. Sorry kung bubuksan ko ulit ang kaso ng kapatid mo pero si Tita Jacqueline ang may pakana ng lahat. I will send the whole evidence na iisang tao lang ang tinuturo. Pinatay na ni JC ang tawag. Hindi makapaniwalang napaupo si Jordan at napatulala. Ayos ka lang ba? Ano bang pinag-usapan niyo? Napangat siya ng tingin ang marinig ang boses ni Ann. Mag-usap tayo. Naalala mo na lahat, diba? Ngumiti si Jordan kay Ann. Naghila ng upuan si Ann at tumupo sa katapat niya. Lahat. Kung paano mo ako niligawan, kung paano tayo nagkakilala, kung paano tayo kinasal. Lahat ng tawa, iyakan, selosan, lahat ng masasayang sandali na kasama kita. Diyan ka lang. Pagpapatigil nga ni Ann sa kanya. Nang lalapit na nga sana ang lalaki dito.
Tumikim si Jordan at seryosong tumingin kay Anne. Pati nung araw na naaksidente ka? Tanong na nga ni Jordan. Dahan-dahang tumango si Anne at pilitin na alala ang nangyari nung araw na yon. Nagluto ako for dinner noon, tapos biglang lumapit sa akin si Mama Jacqueline. Sinabi niya sa akin na pinatawag mo rin ako. Dahil sa tuwa ko, hindi ko na tinanong kung bakit, so sabi ko okay, may sasabihin din naman ako sa'yo. Nung time na yon, sasabihin ko sa'yo ang tungkol sa pagbubuntis ko. Nagdadrive ako noon, patungo sa kumpanya mo. Then may bigla na nga lamang bumangga ng sasakyan sa akin. Hindi ko na masyadong maalala pagkatapos noon. Bakit ka umiiyak, Jordan? Tumayo si Anne at lumapit nga sa kanya bago siya niyakap. Hindi kita pinatawag nung araw na yon. Kung totoo mang pinatawag kita, ikaw ang tinawagan ko dapat at hindi si Mommy. Mabuti pa, ang pakikitungo ni Mommy sa'yo simula nung kasal, di ba? Saglit na natahimik si Anne. Okay naman, mabait naman siya sa akin. Nagtataka at nagugulahan lang ang tanong ni Anne. Anne, please. Maayos lang talaga. Tinuturuan niya ako kung paano maging mabuting asawa, paano magluto ng paborito mo, kung paano maglaba, kung paano maglinis ng bahay. Bakit ka naman maglilinis at maglalaba? Anong silbi ng mga kasambahay, Anne? Inaalila ka ba ni Mommy? Magsabi ka naman ng totoo. Kahit sabihin ko din naman sa'yo, wala na. Nangyari na. Ano pa bang magagawa mo? Napamura na nga lamang si Jordan. Sorry, hindi ko alam. Shh, wala ka namang kasalanan. Sad naman ni Anne. Nang makatulog na nga ang asawa at anak niya ay nagtungo na nga siya sa kabilang bahay kung saan siguradong nandun si Jax. Alam ko na lahat. Si Mommy ang may gawa. Sad nga ni Jordan kay Jax. What? Paano? I know, Tita Jacqueline. Alam ko na hate niya si Anne pero imposible namang gagawin niya yon. Hindi ko alam na darating siya sa puntong to. Wala akong kwenta. Hindi ko man lang naipagtanggol ang asawa ko. Hindi ko man lang alam na nahihirapan siya. Ano bang sinasabi mo? Nag-drive sila patungo sa mansyon nila Jordan. Pag-isipan mo muna ng mabuti ang sasabihin mo bago ka pumunta. Yes, my son? Napatigil si Jax sa pagpapakalma kay Jordan nang makitang lumabas na ang ina ni Jordan. Mom, ang laki ng respeto ko sa'yo. Sana naman nirespeto mo rin ako. Kumunot ang noo ni Jacqueline dahil sa pagkalito sa sinasabi ng anak. Hindi kita maintindihan, Jordan. Pinapatay mo ang asawa ko, Mom. Alam mo kung gaano kasakit nung araw na bigla na nga lamang umalis at nawala ang asawa ko. Akala ko kampi kita. Hindi lang ito ang unang beses, Mom. Hindi lang ito ang una. Gusto mo bang mawalan ulit ang anak? Huwag mong isumbat sa akin yan, Jordan. Ginawa ko lang ang lahat ng maging maayos kayo. Pero wala pa rin. Pinatay mo si Kuya Justin. Ikaw ang dahilan ko bakit namatay si Kuya. Hindi lang ito ang unang beses na ginawa mo to, Mami, nung una. Ay kay Kuya, pinapatay mo ang asawa niya. Napagtagumpayan mo. Tapos ngayon si Anne naman. That's why he killed himself. Mami, pinatay mo si Kuya. Nagpa-imbestiga kami. And I won't let you do that again. I will sue you attempted murder, Mom. I'm still your mother, Jordan. Malakas na sigaw naman ni Jacqueline sa anak. Simula nung ginawa mo yun sa asawa ko, hindi ko na alam kung ikaw pa ba ang ina namin ni Kuya Justin na kilala ko. Saad naman ni Jordan. Jordan, matanda na ako. I want to be with you. Ikaw na lang ang natitira kong anak, kaya please. Ayokong mamatay sa kulungan. Gusto kong kasama ka lang. Mom, I have enough evidence, kaya sigurado akong mabubulok ka sa kulungan. Malamig na sabi naman ni Jordan. Nang matapos ang usapan nila ng ina niya ay dumiretso na nga siya sa asawa niya. Anong nangyari? Bakit parang sobrang pagod ka? Tanong nga ni Anne at hinaplos ang braso ng lalaki. Hindi mapigilan ni Jordan ang mapaiyak habang nakatingin sa asawa niya bago niya ito hinila at mahigpit na niyakap. I'm sorry. Hindi ko alam lahat ng pinagdaanan mo. Nangangako ako. Napapasayahin kita pero hindi ko alam na nangyayari pala yon. Wala kang kasalanan, Jordan. Tinupad mo pa rin naman ang pangako mo eh. Pinasaya mo ako lalo na ngayon. And I chose na to tell you tungkol sa ginawa ng mommy mo sa akin. Sana sinabi mo sa akin. Ayokong magkaaway kayo dahil lang sa akin.
Sinubukan ko na ayusin ng ako lang. Enough of this conversation, okay? Wala na yon. I'm going to sue her. Kailangan niyang pagbayaran lahat ng ginawa niya. Hindi lang sa atin kundi para din kay Kuya Justin. Nasabi mo sa akin na imposibleng alam ng kuya mo na ang mommy mo ang may gawa nun. Pero bakit hindi niya pinakulong yung mommy mo? Pero ako, iba ang gagawin ko. Kailangan niyang matutuan. Magiging masaya ba ang puso mo kapag pinakulong mo siya? Sino bang anak na magiging masaya na ipakulong ang sariling ina? Pero ito ang kailangan niya para magbago siya. Kailangan niyang pagbayaran lahat. Ayoko makipag-away sa'yo about this topic. Kausapin natin ang mom mo. I won't let you talk to her. Ang daming masasamang bagay ang ginawa ni mommy sa'yo. Walang nagawa si Jordan kundi payagan si Anne na kausapin si Jacqueline. Sobrang taray ng mukha ni Jacqueline habang si Anne kalmado lang nang magkaharap sila. Mom, gusto lang niyang malaman kung bakit mo ginawa yon. May respeto siyang nakikipag-usap sa'yo, respeto naman sa asawa ko. Sadama ni Jordan. Natahimik si Jacqueline dahil sa sinabi nga ni Jordan. Bakit niyo po nagawa yun? Mahinahon na tanong nga ni Anne kay Jacqueline. Mommy! Mommy, I saw something in the garden po. Napansin ni Anne ang biglang pagtigas sa Jacqueline sa inuupuan nito. Sinundan ni Jacqueline ng tingin si John na nakangiting lumapit kay Anne. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo, baby, na kapag may kausap si mommy, don't interrupt us, okay? Oops! Sorry! I'm sorry po, na-excite lang po ako and I forgot po na may kausap po pala si mommy po. Mommy? Takang tanong ni Jacqueline sa bata. Opo, si mommy po. Tapos si daddy po. Masayang turo nga nito kay Anne at kay Jordan. Maya na kayo? Dahan-dahan na tumingin nga si Jacqueline kay Anne. I was pregnant that time. Pupuntahan ko po sana si Jordan sa office niya. Saka sabi ko, yun na rin siguro ang time na sabihin ko kay Jordan ang pagbubuntis ko. Pero na-aksidente po ko. Napatakip si Jacqueline sa kanyang bibig. Oh my God! Malakas na napasingap at hindi mapigilang maiyak. Tita, huli na po ang lahat para magsisi. Ang dapat po, pagbayaran niyo po ang ginawa niyo. I didn't know you're pregnant. I'm sorry. Hindi ko alam na may nadami pala sa pagiging selfish ko. Gusto ko lang naman makasama ang mga anak ko. Simula nung nagkaroon na sila ng sariling pamilya, pakiramdam ko mag-isa na lang ako. I want to spend time with them. Nabulag ako. Hindi ko man lang iniisip na bumubuo ng pamilya ang mga anak ko dahil sa akin kaya nawala si Justin. Naluluhan na nga nasabi ni Jacqueline. Napabugan ang hangin si Jordan at nilapitan ng ina bago ito pinatahan. Pero syempre, hindi doon matatapos ang lahat dahil kailangan din ng tulong ni Jacqueline. Lola! Tawag nga ni John sa kanya at mas lalong umiyak si Jacqueline. Kahit na puno ng luha ang mukha nito, hindi nito mapigilang matawa at niyakap na nga lamang ang kakyutaan ni John. You can call me Mamita para sosyal. Mamita, tunog mayaman po! Doon na humagalpak ng tawa si Jacqueline sa sinabi ng apo niya sa kanya. Hindi ko po sinanay si John na maging mayaman. Hindi po kasi magarbang pamumuhay namin. Saad naman ni Anne kay Jacqueline. Mom, baka nakakalimutan mo, kasalanan mo kaya ganoong kalagayan ang maging ako. Saad naman ni Jordan. Well, para sa kanila kaya naman nilang magpatawad. Pero siguro, in God's perfect timing at kapag natuto na nga talaga si Jacqueline. Pero hindi naman nila idadamay si John sa relasyon niya sa kanyang lola. Saglit na natahimik si Jacqueline at dahan-dahan na tumango. Sorry, hindi ko alam na buntis ka nun. Muntik nang madamay ang apo ko. Thank you for not giving up and thank you for taking care of him. Nakikita ni Anne sa mga mata ni Jacqueline ng sinseridad. Natatakot kasi ako na baka kapag nagkaasawang mga anak ko iiwan nila ako. Nang marinig ni Anne ang lahat ng paliwanag nito, ay uuwi na sana sila pero hindi sila pinaalis ni Jacqueline. Kinabukasan kasi, magkakaroon nga ng schedule si Jacqueline sa psychiatrist. Pumayag na nga ito hanggang sa gumaling siya at kung anong pwede pang makatulong sa kanya. Kung kailangan daw maikulong siya, tatanggapin niya.
Pero nang subukan namang sampahan ni Jordan ng kaso ang kanyang mommy, pinanindigan naman niya ito at nakatulong naman ito sa kanyang mommy. Ina na rin ako, Jordan. Naintindihan kong nararamdaman niya. Iniisip ko palang na lumalaki na si John parang natatakot na ako. Sad nga ni Anne sa lalaking isang araw. Saglit na natahimik si Jordan at ngumiti at hinalikan siya sa labi. Alam ko na mabuti ang puso mo, pero gagawin ko lang din to para kay Mom. Thank you for giving my mom a chance to prove herself that she can be a better grandmother to John. Deserve naman natin lahat ng second chance. Pinisil niya ang ilong ni Jordan. Then pwede mo ba akong bigyan ng chance? Nanlaki ang mata ni Anne sa gulat nang makitang lumuhod sa harapan niya si Jordan. Pwede ba tayong magpakasal ulit? Yes, Jordan. Pakasal tayo ulit. Sa time na to hindi ko nakakalimutan ng masasayang mga memorya na gagawin natin kasama si John. Naluluhang saad na nga nito. Isinuot ni Jordan ang singsing sa daliri ni Anne at hinalikan nito ng buong pagmamahal. Hindi alam ni Jordan kung saan siya pupulutin kung tumigil nga siya sa paghahanap sa asawa niya. Kung masaya ba siya. Pero ang alam niya masaya siya ngayon dahil sa hindi siya sumuko sa dating pinapangarap niya na mabuo ulit ang kanilang pamilya na ngayon na isa katuparan na sobrang pinagpapasalamat niya sa may kapal. At wala na nga silang mahihiling pa. Nang biniyayaan pa nga sila ng dalawa pang cute na kambal na anak. At sobrang saya ng kanilang pamilya at mapayapa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nina Jordan at Anne. Maraming salamat po sa lahat at i-comment lamang po kung gusto niyong magpa-shoutout. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Ana Vencer, Merlilyn, Anita Hernando, Adelaida, Vanessa, Chu, Julie Botok, Andy Galang, Lani, Fel Macabato, Kuwait, Jasmine Baya, Marietta Amper, Wenoni, Maricel Cabigon, Rosemary Palaganas, Rosemary de la Cruz, Ellie Bitasolo, Eileen, Emily Borac, Ofelia Gaetano, Jeje Monramos, Junaline, Hebedo, Daisy Blasa, Flory Robles, Corazon, Danke, Nelani Juan, Flordet, Mira's Channel, Alarica Padua, Harem Ruchi, Evelina Kiamco, Ostonalito, Anisha Jacobe, Vanessa, JC, Emelita Matias, Reynaldo, Cleo Kawaling, Irene Lagidaw, Wilma, Imelda Forteza, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Muli ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening and God bless everyone.